Simulan na natin ang talakayan tungkol sa aming bagong palabas, House of Life. Para sa mga gustong manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Explain PH. Malapit na kami sa 1,000 subscribers, kaya sana ay patuloy ninyong suportahan ang aming mga video. Ang pinakanakakatakot na tanong ngayong gabi ay, paano kung ang lalaking tinawag mong ama ay lihim palang nagbabalak na wakasan ka? Mas nakakapangilabot pa, paano kung alam ng lahat ngunit nananatiling tahimik? Tahimik ang mansyon. Ngunit sa katahimikan na iyon ay naroon ang pinipigilang sigaw ni Regina. Nakatayo siya sa gitna ng kaguluhan ng pamilya, kung saan ang galit, takot, at kalituhan ay nilalamon ang kanyang isipan. Bakit ba ganoon ang galit ni Edward? Siya ba'y bulag sa nangyayari? O sadyang ipinikit ang kanyang mga mata sa loob ng maraming taon? Dito, napilitang magtapat si Paulo. Ngunit, ito ba'y tunay na pagtatapat o desperadong pagtatangkang iligtas ang sarili? Sa kanyang mga mata ay walang pagsisisi, kundi ang takot ng isang lalaking nahuli sa kasalanan. Hindi na nakapagpigil si Thea at sinampal siya. Ngunit sapat ba ang isang sampal bilang ganti? Kung ang pagtataksil ay hindi lamang laban sa asawa, kundi laban sa kapatid? Mas malalim ang sugat ni Regina kaysa galit. Sinabi niyang ibinigay niya kay Paulo ang lahat, ngunit tila hindi kailanman naging sapat. Marahil, ang tunay na katotohanan ay hindi niya kailanman naibigay kay Edward ang pag-ibig na nararapat sa kanya. Lumilitaw ang mas madilim na katotohanan. Ang matagal ng pagpapabaya ni Greg kay Edward, bagay na matagal nang alam ni Paulo. Ngunit bakit ngayon lamang ito binanggit? Dahil ba sa konsensya? O dahil wala na siyang ibang paraan upang makaligtas? Ang katahimikan ni Edward ay naging mas malakas kaysa sa mga sigaw ng bahay. Hindi siya tumanggap ng kapatawaran. Sa halip, bigla niyang napagpasyahang iwan ang lahat. Ngunit bakit? Galit lamang ba? O natuklasan niya ang isang katotohanang mas nakakatakot kaysa sa pagbubunyag nito? Nagpaalam siya kay Marge at Ashley, ngunit hindi niya masabi ang tunay na dahilan. Pag-ibig ba? O ang kawalan ng lakas na aminin na hindi niya anak si Ashley? Dito, nagsisimula ang tunay na bangungot. Habang umaalis si Edward, tahimik na nagbabalak si Greg. Isipin mo, isang ama na alam na hindi tunay na anak si Edward, ngunit sa halip na tanggapin, pinaplano pang patayin siya. Bakit? Dahil sa galit o dahil si Edward ang buhay na simbolo ng pagtataksil ni Regina? Ang pinakanakakakilabot ay hindi bago ito. Nangyari na rin sa lolo ni Edward. Hindi lamang galit, kundi isang siklo, paulit-ulit na pattern ng karahasan na walang sinumang nagtatangkang pigilan. Kaya't ang pamilya ay pumapasok sa walang katapusang bangungot, kung saan ang katahimikan mismo ang nagiging babala ng pinakamalaking pagsabog. Ngayon, lumilitaw ang tanong, sino ang tunay na halimaw sa kwentong ito? Tila nauubos na ang oras ni Thea at si Regina ay unti-unting nagiging ibang tao. Ang malamig niyang mga mata, ang matatag niyang tinig, lahat ay senyales na siya'y nakagawa na ng desisyong hindi na niya babawiin. Tinawag niyang walang hiya si Marge, sinampal si Thea. Ngunit ito ba'y galit o takot? Takot na nawalan siya ng kontrol. Takot na mabunyag ang kanyang mga lihim. At nang ideklara niyang si Ashley ang magmamana ng lahat, tila isa itong pahiwatig ng plano. Ngunit hindi ba't ganoon din nagsimula ang kwento ni Edward? Pag-ibig, tiwala, at sa huli pagtataksil? Kung gayon, si Ashley ba ang susunod na biktima? Narito ang hindi inaasahang twist. Umiiyak si Regina, nagmamakaawa kay Edward na huwag umalis. Ngunit sa loob niya'y tila alam niyang hindi maiiwasan ang sandaling ito. Para bang matagal na niyang hinihintay. Marahil ang pagkawala ni Edward ay paraan niya upang protektahan ang kanyang lihim. Ngunit anong lihim? Kung alam niya ang plano ni Greg,
Bakit hindi niya ito pinigilan? O mas nakakatakot, kasabwat ba siya mula pa sa simula? Ang pag-alis ni Edward ay hindi lamang pagtalikod sa isang bahay. Ito'y pagtalikod sa pamilya at sa lahat ng kasinungalingang lason sa kanya. Ngunit, ito ba'y para lamang sa sariling kaligtasan? O alam niyang ang pananatili ay magbubunga ng mas nakakatakot na kapalaran? Sapagkat kung si Greg ay handang pumatay, si Regina ay handang manahimik, at si Paulo ay handang magtaksil, sino ang susunod na mawawala? Ang mga yapak ni Edward ay unti-unting naglaho, ngunit ang katahimikan sa likod niya ay hindi kapayapaan. Ito'y babala ng paparating na unos. May isang matang nakamasid, sumusunod, naghihintay ng tamang sandali. Sa loob ng mansyon, nakaupo si Greg, tahimik. Kumakatok ang daliri sa mesa. Isa, dalawa, tatlo. Nagbibilang ng oras o marahil ng buhay. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha, walang sigaw. At iyon ang pinakanakakatakot sapagkat ang mga hindi nagpapakita ng emosyon ay madalas nagtataglay ng pinakamalalim na plano. Lumilitaw ang bagong tanong. Nagsimula ba ang puot ni Greg kay Edward nang malaman niyang hindi ito tunay na anak? O matagal na bago pa iyon? Nakatayo si Regina sa gitna ng mansyon. Tuyot na ang luha. Biglang natigil ang emosyon. Bakit? Dahil ba naubos na ang kanyang pag-iyak o dahil may naisip siyang mas mahalaga kaysa kay Edward? Bumalik ang mga alaala. Ang dating Draper, ang lalaking minahal niya, ang tunay na ama ni Edward. Isang lihim na itinago niya sa loob ng maraming taon, ngayoy bumabalik bilang punyal sa kanyang konsensya. Kung tunay na minahal ni Regina si Edward, bakit niya hinayaang lumaki ito sa anino ni Greg? Proteksyon ba iyon o parusa? Si Paulo ay naglalakad ng hindi mapakali, hindi makatingin sa mga mata ng sinuman. Hindi dahil sa hiya, kundi sa takot. Sapagkat ang kanyang pagtatapat ay hindi pa ang buong kwento. Isipin mo, kung kayang itago ng isang lalaki ang isang lihim sa loob ng maraming taon, ano pa kaya ang ibang kasindak-sindak na bagay na kanyang ikinubli? Narito ang bagong twist. Ang pag-alis ni Edward ay hindi basta biglaan. Bago siya magpasya, nakatanggap siya ng misteryosong tawag. Isang tinig na maaaring nagbabala o nag-utos. Ngunit kaninong tinig iyon? Kaibigan, kaaway, o siya mismong nasa likod ng lahat mula pa sa simula. Habang naglalakad si Edward palayo, isang anino ang tahimik na sumusunod. Walang liwanag, walang tunog, parang multo. At sa loob ng mansyon, may isang taong naghihintay sa likod ng maskara. Utos ba ito ni Greg o plano ng mas malaking manlalaro? Samantala, akala ni Thea tapos na ang lahat. Ngunit hindi niya alam na sa mga mata ni Regina, siya ang simbolo ng pagbagsak ng pamilya. Ang tanong, si Thea ba talaga ang sumira sa lahat? O binuksan lamang niya ang pintuan sa mga lihim na matagal nang nabubulok? At si Marge? Napakatahimik. Napansin mo ba? Hindi siya nagulat, hindi siya nagtatanong ng marami. Para bang matagal na niyang alam. Kung gayon, kaibigan lamang ba siya o siya ang nagtulak kay Edward na umalis? At kung ganoon, bakit? Sa loob ng mansyon, tumayo si Greg. Lumapit sa bintana at isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Malamig, walang saya. Para bang may isang kabanata na natapos o isang bago ang magsisimula. Ang kanyang tinig ay kumalat sa hangin. Panahon na. Ngunit panahon para saan? Upang wakasan si Edward o upang ilantad ang lahat ng lihim? Kung bawat isa ay may dalang nakatagong katotohanan, kung bawat hakbang ay may kapalit, at kung bawat katahimikan ay may kahulugan, ang tanong ngayon ay, sino ang tunay na may hawak ng mga tali ng lahat ng lihim na ito? At kaninong buhay ang unang babagsak? Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.